para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Siyempre po tayo ay tatalakay ng mga mahalagang issue na ating po pag-uusapan ngayong gabi kasama si Peter Talastas. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay dito po sa programang Lapid Fire.
Sabayan din po tayo napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng Digital TV Plus boxes at Digital TV Ready. Samantala, nasusubaybayan po ang ating palatuntunan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming. At sa mga nanonood po sa ating palatuntunan at sa mga programa dito po sa ating himpilan, yung pong ating live streaming, meron po yung chat room sa gawing kanan. Pwede kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, meron din tayo mga landline dito po sa ating himpilan na maaaring tawagan at text line kung saan maaaring itawag at ipadala ang inyong mga reaksyon. Makakasama natin ngayong gabi sa ating technical side ang ating Macho Guapito, ang ating idol, ang ating technical director, si Ariel, hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ipinag-utos daw po ni Presidente Duterte, mga kaibigan, ang ika nga po ay temporary, Peter, ano yun? Travel ban. Travel ban, para sa mga dayuhan o sino mang papasok dito sa bansa na galing sa China. Ayan. Pero ang sabi useless ng iban o mag-issue ng temporary travel ban. Sapagkat, mga kaibigan, nag-lockdown na ang China Oo. Lalo na doon sa may mga lugar na buong China na yata Buong China lockdown na sila Yung Hong Kong, tsaka Macau Katunayan yung mga administrative region ng ng China, yung Hong Kong at saka yung Macau. Taiwan. Macau, hindi Taiwan, hindi kasali diyan. Hindi, yung Macau at Hong Kong, mga kaibigan, nauna na yan na sila'y nagsare, naghigpit, Naghigpit na, sa mga papasok sa kanila galing sa China. Doon sa mainland China galing, mga kaibigan. Bueno, ito hong pag-i-issue ng temporary travel ban na ito, mga kaibigan, parang kumbaga sa kanta ng Eagles, sabi nga Johnny come lately. Too late the hero. Yan. Johnny come lately. Samantalang ang mga ibang bansa, mga kaibigan, maaga silang nagpatupad niyan, di ba? Oo. Ng travel ban. Dito sa atin, ngayon lang At ang masama nito, merong namatay, kumpirmado, na namatay na yung pasyente na inoobserbahan sa San Lazaro Hospital. Ito'y ikalawang kaso, yung una sa China, di ba? Ito hong namatay nitong Sabado, kamakalawa lang, sa San Lazaro. Habang inoobserbahan, ito po ay Inchik, di ba? Dito sa Pilipinas. So ito yung kumpirmadong dalawang namatay, kumpirmado na Ibig sabihin delikado tayo. At yung namatay na yan, may kasama yan na babae. Meron. Girlfriend niya Yung girlfriend niya nakakumpine din sa San Lazaro Hospital. Delikado. At yun ay under observation pa rin ngayon, mga kaibigan. Ang problema po, itong pinakahuling balita, sinasabing stable daw yung condition ng babae. Babae.
Alam nyo, nung mamatay itong pasyenteng sinasabing namatay ngayon, itong Sabado, mga kaibigan, bago siya namatay, nasa stable condition siya. Oo, siyempre. Bago namatay, malakas yan eh. Oo. Hindi, dinilagnat, may kwan, stable naman daw ang condition. Bago namatay, Bago namatay. na-stabilize yung kanyang kondisyon. Kapag yan, Pero kung kailan na-stabilize, tsaka namatay. kung pasahero yung sa aeroplano, may mga nakatabi pa yan. Hindi nga, yun nga ang sinusubaybayan ngayon, Yan, di ba? oo. Sumakay pala ng ng Philippine Airlines doon sa Cebu, di ba? Nahanap daw yun. Tabi. Oo, dapat lang hanapin yun kasi yung hanggang sa pinakaapat na upuan, ha? Oo. Nahilera ng upuan, mga kaibigan, pinaghahanap yung mga nakasabay nito. Yun daw piloto, kinuwarantin na. Sipin mo yung piloto, nasa loob ng cockpit yun, sarado yun, ha? Sarado yun. Batang sa ikaapat lang. Oo. Kung talagang tutuusin mo, kung sinamang ikinwarantin yung piloto, dapat yung buong sakay ng eroplano, lahat yun ikwarantin. Kulog na kulog yan. Ha? Oo. Kasi yung cockpit, nakabukod yun eh. Oo. Meron talagang sarahan yun eh. May pintuang sarili yun eh. Kanyang kalupit yung virus na yan. Hindi, ibig sabihin nga, wala nakakasiguro dito sa virus na to. Ito ho'y to whom it may concern eh. Di ba? At ito hong mga iba pang balita kaugnay dyan, di ba may nagdatingan nga daw po dito nung isang araw, Sabado rin yata yan, sa airport, na libo-libong pasahero na hindi na pinapasok, ipinabalik din sa kanilang mga pinanggalingan. Yung mga sinakyan ay nanggaling ng China. Pero may mga ibang sakay na foreign nationals katulad ng mga French, di ba? Pero yun, na airport to airport lahat yun. At kanina raw, meron ding dumating na 300 Pasahero. Chinese na pasahero, mga kaibigan, na hindi rin na pinapasok. Ngayon, eto yung palang China, nagpadala ng kanilang sariling eroplano para sunduin Oo. itong kanilang mga mamamayan at ibalik doon sa China. Nakita na ninyo, mga kaibigan? Tayo, yung po 50 na nakikiusap kung pwede makauwi na sila. Oo. Yun nandun sa Yuan, Oo nga. Wuhan, mga kaibigan. Ayaw pa uwiin ng gobyerno natin Oo, sabi Baka daw nga. makahawa rito Gano'n lang kayo. Hindi ba? Baliktad Oo. Mga kaibigan Walang, yun ang makikita ninyong kaibahan ng mga gobyerno, hindi ba? Dito sa Pilipinas at saka yung iba, sa ginagawa nila hong mga, pagsisikap para maiwasang hindi kumalat ito pong epidemic na ito. Meron pambalita na nag-resign na raw sa kanyang pwesto itong si Undersecretary Rio, mga kaibigan ng Department of Information Technology. Dahil po sa ika nga 300 milyong Naku, Diyos ko. confidential fund anomaly. Diba? I hate corruption. I hate corruption. Mamaya pag-uusapan natin yan at yun namang mga Europeans, mga kaibigan, nagsisitakbuhan na rin po palabas ng China. Sila po ay sinundo na rin ng kanilang mga bansa. Nakikiisipin ninyo, sinusundo sila, di ba? Malis na kayo dyan, baka mahawa pa kayo dyan.
Dito hindi. Diyan na lang kayo. Mga kaibigan, Ikiusap na nasunduin sila, uwi na rito. nagmamakaawa na kasi alam mo, magpapasundo ba yun kung hindi grabe na ang sitwasyon dun sa Huwan? Alam nila yun. Ha? Mm-mm. Alam nila ibig sabihin ng sitwasyon. Di ba Oo. meron ngang nakunan dun isang Chinese na nakahiga na eh. Ha? Dinadaan-daanan na lang ng mga tao hanggang sa kinuha. At sinabi nga, mukhang ano yun, positive yun. Mga kaibigan, sa coronavirus. Bueno, mga kaibigan, pag-usapan na natin ito, Peter, ha? Ngayon, may panawagan ng pamahalaan eh. Kasi nga, hindi naman natin malaman kung bakit nagtagal bago sila nakagawa ng hakbang at saka bago sila humarap sa media. Kanina sila Andanar, di ba? May mga suggestion nung una na dapat daw kay si Soto yun ang nagsasuggest nito eh. Puro suggestion ito. Wala may Yun malang. nga nagsabi, huwag pabalikin dito. Kaya nga, huwag nang pabalikin. Ito hong si Andanar, kasi sinabi rin ni Soto yun na dapat daw magtalaga ng mga tagapagsalita. Ito nga yung mga tagapagsalita eh. Di ba? Communication secretary yan eh. Yan nga eh. Ang Di ba? tagal bago, Press secretary yan eh. tagal bago nagsalita. Tapos ang pananalita pa para bang isinisisi pa sa publiko na naaalarma dun sa mga naaalarmang publiko yung mga bali-balita ngayon, 'di ba? Yung pagkakaroon ng panic sa publiko, 'di ba? Hindi naman panik alerto lang. Hindi, tsaka pagkabahala yun eh. Oo. Bakit? May mga pamilya yan eh. Walang masama ron, maging alerto ka. O kaya mag-alala ka. Kayo, di kayo nag-aalala dahil unang-una, alam mo yung maraming pera, hindi naman nababahala sa sakit yan. Basta may pera. Wala namang virus yung pera. Wala oo. Kahit galing sa China yung perang yan eh. Wala ang virus yun. Kukunin nila yan eh. Di ba? Galing, kahit magaling sa immigration yan. Hindi, mamaya nabanggit mo yung immigration, pag-uusapan natin yan. Dahil may kasalanan dito, partly to blame. Kasi ang issue dito sa atin, di ba bago pa nangyari yan halos araw-araw nating tinatalaka yung tungkol sa pagdagsa rito ng mga Chinese, hindi ba? Bumabaha Kinu-question natin ang naging policy ng pamahalaan na yan. Ngayon, alam mo yan, kaya nga nagkaroon ng ganyang, sinasabi nila, kuwan daw ito, parang hate campaign. Ini-insinuate nila na itong crisis na ito sa mundo sa mundo itong crisis na ito, apektado lahat dito. Global na yan Pero dito sa atin, pinalilitaw nila na yung mga taong nababahala, na mahawahan yung sakit na yan, ipinapalagay nila na ito yung mga namumulitika. Oo. Parang nagtatanim daw ng galit sa mga Chinese. Yan. Doon tayo, mamaya, pag-uusapan natin yung pagtatanim ng galit. Pero alam mo ninyo, bakit hindi magkakaganyan? Sinasabi nga natin sapagkat, paanong nagkaroon tayong biglang-bigla ng policy na makapasok dito yung mga yan? Di ba? Araw-araw natin sinasabi, yung mga perwisyo, yung mga disadvantages sa ating mga mamamayan at sa bansa natin sa pagdagsa ng mga inchik dito. Hindi ba? Ngayon, parang lahat nagkatotoo. Yung mga apprehension natin nung una sa pagdagsa ng mga inchik dito. At saka yung pagiging ito na lang, bakit hindi mahahaluan ng sama ng loob ang Pilipino? Isipin mo,
lahat na nagagawa nila rito. Akala mo kung sinong umasta yung mga inchik na yan sa mga teritoryo natin, inagaw nila Parang ang sila- mga teritoryo natin. Na may-ari. Inangkin, hindi ba? At tayo pang mga Pilipino, ang mga sinasaktan, yung mga mangingisda, hindi ba? Oh, mga kaibigan, ba't hindi magagalit yung mga Pilipino? Ano gusto ninyo mangyari? Mawalan ng damdamin ang mamamayan para mahalin ang kanyang sariling bayan at sariling kababayan? Oh. May mga restaurant pa rito for Chinese only. Oh, hindi ba? Bawal ang Pilipino. Bakit hindi mahaluan? Bakit hindi ninyo nung una, nung wala pa yan sakit na yan, sana in-address nyo rin yung problemang yan? Yan. Hindi ba? Para na sa ganon, nalaman ng taong bayan na hindi nyo pala nga kinukonsinte. Hindi ba? Hindi hate campaign yan. Totoo lang yung sinasabi natin. Dito, pag naging makabayan ka, yan ang mga itatawag sa iyo. Oo. Racist ka. Racist. Ano ka, hate campaign. O di ibig sabihin, buong mundo racist. Dahil nagpapatupad ngayon ng travel ban. ng travel ban. Di ba itong travel ban na ito, ang talagang unang-unang dapat na immediately ginawang hakbang ng ating gobyerno, hindi ba? Ipinatupad. Katulad ng ginawa ng ibang mga bansa. Oo. Pagkatapos tinututulan niya nung una ng mga kasama ni Presidente Duterte at ng mga ugok na supporter niya. Oo. Hindi ba? Wag daw, yun lang daw taga-Yuan. Oo, sinisingle out. Paano mong hindi sisingle out? Diyan galing. Diyan galing yan. Ay, alam nga naman, isama mo yung iba. Hindi ba? Na hindi naman pinanggalingan yung virus na yan. Ngayon, bakit hindi magkakaroon, mahahaluan ng hinanakit ang damdamin ng mga Pilipino dun sa hindi mabilis na pag-aksyon ng gobyerno? Sapagkat napakarami munang nangyari. Yun eh. Hindi ba? Na itong mga inchik ang may kagagawan Nakapasok yung iba bago nagigpit eh. Oo, yun lang kuhan yung mga teritoryo nating inagaw nila. Tayo lang ba nagalit doon? Tanong ko sa iyo. Ang dami. Ang daming Meron- bansa. Oo. Kahit hindi sila apektado ron. Galit doon sa ginawa ng China. Pero tayo, hindi na, itong ating administrasyon, hindi nag-assert ng ating sovereignty. Wala, okay lang daw eh. Mga kaibigan. Di ba? Pinagmalaki pa nga ng administrasyon na yan niya mga inchikang may utang na loob daw sila dyan. Tayo daw dyan. Bay, teka muna. Lagi na lang ganyan eh. Pagkakagipitan tayo. Di ba? Dapat kami. Kasi hindi naman kami kasali sa kasunduang yan eh. Katunayan, maraming nag-o-object eh. Hindi ba? Oo. Dahil nga dun sa ginagawang pandarahas, mga pambubuli ng China dito sa Pilipinas. Hindi ba? Mga kaibigan, bakit nung eto na, binabala natin yan, huwag tayong mang-away ng ibang bansa na hindi naman natin kaaway. Bakit? Napakarami nating mga kababayan Pilipino na naninirahan dyan sa mga bansa na inaaway natin. Hindi naman natin sila kaaway. Ano ba ginawa nila sa atin? Para awayin tayo. Para awayin natin. Hindi ba? Oo, Wala ganun. namang nananahimik lang sila eh. Biglang-bigla na lang eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, saan tayo umaasa ngayon ng tulong? Makakaasa ba kayo ngayon sa China? Wala eh. Sila Kayong nga, mga hinduropot na napakalaki ng magagaling. problema nila eh. Ha? Oo. Kung sila nga, hindi nila masolusyonan hanggang ngayon. Yang virus na yan, di ba? Sana kung itong mga magagaling na ito, katulad nun sa Japan eh. Yung Japan nagpadala ng mga volunteers para tumulong sa pagtuklas ng solusyon diyan sa coronavirus. Nagpunta sila sa Sa China. sa China, nagpadala ng contingent doon ng mga volunteers.
Ang action nila mabilis eh. Oh. Tayo nangyari parang gumagaya. Hindi, dito puro daldal lang. Gumagaya na lang tayo sa reaction. Tsaka yung naman. mga, hindi ko naman sinasabing, awayin natin ang China dahil dito sa sakit. Hindi, kasalanan natin eh. Naging libre yung pagpasok nila rito eh. Oo. Ngayon, nung kailangan mo na silang pigilan sa pagpasok dito, mahirap nang gawin. Hindi ba? Oo. Naging komplikado na eh. Oh, mga kaibigan, kaya gumawa man ng aksyon, parang baliwala na rin. Bakit? Mismo China na nagdeklara ng ng lockdown sa sarili nila eh. Yun naman ang tamang gawin, di ba? Tamang hakbang na kanilang gawin. Unang-una, ayaw na silang tanggapin eh. Kaya sila na mismo nagsabi, lockdown, sige. Oo. Diba? At saka ito, Percy, yan, yung China, yung lalo na yung mainland, mga komunista yan. Diyan baka may news blackout dyan, di ba? Hindi natin alam, baka napakarami nang namatay dyan. Yun na nga. Oo, di ba? Oo, hindi Kaya mo may alam lockdown kung kailan sila, kung wala naman tayong exact na, yung, ano tawag mo riyan, credible Oo. report Wala eh. na pwedeng panggalin. Unang-una, tinan mo, example na dyan limitado ang karapatan ng pamamahayag, ng kalayaan sa pamamahayag. Unang-una, matagal na walang Facebook dyan eh. Ayun. Di ba bawal ang Facebook Kung dyan? meron, baka nag-leak na lahat yan. Oo, lalabas na lahat yan. Lalabas yan. Ngayon, para ma-damage control nila, nagpapalabas sila ng mga balita, meron daw isa na pagaling. Meron daw naman mga inadmit sa ospital na pinalabas na. Nasan yung gamot? Yan. Kasi kung meron kayong gamot, bigay nyo rito sa Pilipinas. Kasi nahawa kami dyan eh. Kayo rin na nagpasok eh. Di ba meron pang, alam mo, ito namatay, isa na kumpirmado. May kasama yung babae, di ba? Babae. Yung babae, kumpirmado na rin na carrier. Carrier yan. Ha? Ngayon, meron pang mga carrier na kumpirmado na mahigit yata 20 yan o 30 mga kaibigan. Doon sa mahigit 30 under observation sa San Lazaro Hospital, meron doon mga 20 mahigit ang kumpirmado na positive sa coronavirus. Yun. Oh. Bakit hindi pinadadala kung totoo yung propaganda lumalabas sa mga social media? Tinutuklas pa nga nila eh. Oo. Sabi eh. Di ba? Tapos may gumaling. Imposible yun. Kaya- Wala pang gamot. Kaya doon, hindi mo alam kung ilan ang eksaktong bilang talaga ng mga patay. Numero. Ha? Kasi nasusuppress nila ang balita. Hindi pwedeng ibalita doon. Oo. Lalong masisira sila eh. Kaya ito dapat ang gobyerno hindi kami dapat hindi ang publiko ang dapat ipanawagan ng publiko ng hindi dapat ang gobyerno ang mag-address sa publiko na wag magpanik. Kung hindi, ang publiko ang dapat mag-address sa gobyerno eh. Hindi ba? Mga kaibigan, kasi po itong pangyayaring ito dapat magbukas sa gobyerno ng kanilang malabong pag-iisip. Na kontaminado yata ng coronavirus. Virus. Alam nyo kung bakit? Dito nyo ngayon napatunayan yung sinasabi natin simulat sa poll. Na hindi natin pwedeng kaawayin yan, itong China, bakit natin binibigyan ng ganyang importansya yan, gayong sa kabila ng kanilang mga pinaggagawa dito sa Pilipinas? Hindi ba? Na tinrato tayong mga, di ba tayo na nga mismo, kayo na mismo ang saksi. Pumunta kayo sa mga restaurant na ng inchik palalabasin kayo. Oo. Hindi ka papansinin. Tayo dinidiscriminate. Oo, tayo mismo sa sariling bansa. Sariling bansa natin. Hindi ba terorismo yung ginawa nila sa pag-aga? Higit pa sa terorismo yun. Inaagaw. Kinamkam nila yung mga natin,
teritoryo ng Pilipinas, samantalang kamakailan lang yung Indonesia. Hindi sila umubre. Paikot-ikot yung mga barko nila, pinalaya sila ng Indonesia, nagpadala Indonesia ng barko. Mga kaibigan, lumayas. Nawala sila ron sa teritoryo ng Indonesia. Nung araw, sabi ni Presidente, laban tayo ngayon, hindi naman natin kaya yan. Hindi po sinabi niya. Hindi pwede yun. Hindi ro kaya China. Ano yung lalaban na niya natin dyan? Yun ang problema. Ang gumawa niya na nagpalala niya kung bakit nagpapanik ang tao sapagkat alam ng tao na katulad no, nung umpisa pa lang, ano sabi? May utang na loob tayo dyan Oo, may Sa utang China na tayo dyan. Anong utang na loob Tutol nga ang sambayan ng Pilipino sa ginagawa ng mga inchik dito tsaka sa pagdagsa ng mga inchik dito. Hindi ba? Hindi lang nakapagsasalita lahat. Wala lang pagkakataong mailabas nila yung kanilang saloobin. Hindi ba? Mga kaibigan, kaya ito dapat magbukas sa isipan ng mga nasa gobyerno. Wala yan yung pinagpipilitan ninyong China na ginagamit ninyong justification sa pagmumura at pang-aaway sa ibang mga bansa na hindi naman nating kaaway. Oo. Yun lamang kung sa isang banda titignan mo hindi pagmamahal sa bayan yung ginagawa nyo Yung pang-aaway sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa European countries, hindi hindi maka-Pilipino. Bakit? May mga kababayan tayo ron. Dami. Oo. Paano kung buweltahan niya mga yan? Sila gipitin doon. Ito yung sinasabi natin noon. Antayin ninyo pagkakataon. Doon nyo ilabas ang galing ninyo. Doon nyo ipakita ang tapang ninyo. O katulad niyan, ito, nangyari ngayon. Yung pagkalat ng virus na yan. Nagkakaisa na siyempre ngayon ang buong mundo. Oo. Laban dyan sa China. O ano ngayon? May magagawa kayo. Ano ibig mo sabihin? Sa lahat ng sitwasyon na gustong gawin ng administrasyon, babaguhin ng buong mundo yung kanilang paniniwala sa issue na sinasabi ninyo para paboran tayo. Oo. Sige nga. Kung halimbawa, ano yung ikinagagalit nyo sa Amerika? Dahil sa human rights? Nagkakaisang bansa yan. Sinasabi natin, di ba? Hindi naman yung tungkol sa human rights, hindi naman yan na pansarili lang ng Amerikano. Mga kaibigan, yung pagpapahalaga sa karapatang pantao. Kung hindi yan, ay kasunduan ng maraming mga bansa na igagalang ang karapatang pantao. Kasunduan yan Nilagdaan yan Katunayan Bakit ba itinatag dito yung Commission on Human Rights? Hindi ba? Kaya nagkaroon ng mga ganyang tanggapan sa iba't ibang bansa. Yun yung mga bansa na sumang-ayon dyan sa kasunduan na yan. Mga kaibigan, pagkatapos gusto mo, mabago yung paninindigan na yun dahil ikaw ang nagsasalita. Oo. Sino ka ba? Sino ba tayo? Wala nga tayo maipagmalaki ngayon. Nakita ninyo, ultimong maskara, wala. Ito pa masama Yung maskara na yan, yung surgical mask na yan, mga kaibigan, na ginagamit ngayon na nagkakaubusan na sa tindahan. At mga inchik din ang walang ya. Nagbebenta ng overpricing. Di ba may hinuli raw 5? Dahil sa pagbebenta ng overprice na surgical mask, mga kaibigan. Tingnan ninyo. Asan ang logic nito? Paano nyo ipaliliwanag to? Si Gordon, nagpadala ng sandamakmak na surgical mask sa China. Pinagmalaki niya pa 6 na oras lang daw, nakarating doon sa China nang walang bolilyaso, mga kaibigan. Para lang niya maipangalandakan na nagmagandang loob siya. Kasi Red Cross siya di ba? Red Cross. Mga kaibigan, na nagmagandang loob siya, mabuti siyang tao, mabuti siyang nilalang,
mabuti siyang Red Cross chairman, mga kaibigan, nagpadala siya ng sandamakmak na mas sa kabila na dito ho ay nagkakaabusan at walang mabili mamamayan. At kung may mabili man ay Mahal. napakamahal. Walang hiya talaga mga nandito sa Pilipinas. Sino ba karamihan nagbebenta? Inchik eh. Check din. Mga kaibigan eh. Sa kanila galing sakit. O gusto nila pagsamantala. Alam mo kung ano masama pa nangyari? Mhm. Yung China raw nagpadala ngayon 300,000 Ano? surgical mask. Anong katarantaduhan Kaya yan? nga eh. Ha? Dick Gordon. Paliwanag mo nga yan. Nagpadala ka ron ngayon, nagpadala sila. Oo. Ano yun? Ibig Ha? sabihin, baka lumala sakit sa inyo, eto. Ganun yun. Nakakatakot yun, di ba? O, ba't naman dadala ng sandabakbak na face mask? Ba't hindi mo lang pinamigay dito? Oo. Siya pa. Ha? Ba't inuna mo yung ibang tao? Yun na nga eh. Yan ang problema natin eh. Ang pinahahalagahan natin, yung feelings nila raw. Sampal kay Gordon yun. Yung feelings daw ng China, sabi ni Presidente Duterte. Baka daw masaktan kapag ka yung ipinatupad yung travel ban eh. Eh, sa ibang bansa nga, pinatupad talaga eh. Di ba? Oo. Ngayon, Oo. kumain na lang tayo eh. Kaya nga. Napilitan Dahil na tayo na lang hindi. lang. Tayo na lang hindi. Hindi ba? Eh, sila matagal na. Pagkatapos dito pa sa atin, mayroong pangalawang kaso na confirm na namatay. Yan. Sa China, hindi ka makakaasa dyan na ipagtatapat nila yung katotohanan kung ilan. Oo. Yun talagang statistika ng Suppress ang ano dyan, information. nakakakuha lang tayo niyan sa pamamagitan ng World Health Organization. Ayun, oo. Sapagkat sila may access na makapasok doon. Di ba? Dahil United Nation yan eh. Mga kaibigan, yung WHO eh. Di ba? Kaya yan ang credible na pwedeng pagkunan natin ng Balita. information. Di ba? Na ibabalita sa periodiko. Ngayon, ito pa isa. Kung di kayo mga gago, ito ngayon, di nasubok ngayon. Nagkaroon ng epidemya. Sino nagbalita? Ito ba mga Hinduropot na nagsusocial media? Hindi. Sino ngayon ang pinagmumulan ng balita para ang tao malaman ang mga nangyayari? Di ba media? Media. Tapos kung murahin ninyo yung media, kala mo, magaling pa sa media. Alam lahat nila. Ito naman mga dating nasa media na nagpapanggap na media pa rin sila pero dumedede naman sa administrasyon, nakikisali. Mga kaibigan, di ba? Sa pagkondena sa mga media, Wag kapag niya. ka hindi napabor yung balita sa gusto ng nakaupo. Wag niya kayo magpapanik. Hindi totoo yan. Basta relax lang. Pwede ba mag-relax ka dyan? Hindi, huwag kayo magpapanik pero magsuot kayo ng mask. Di may panganib. Meron. Mga Talagang kaibigan. meron. Ba't di sabihin yung totoo? Yan malala. Masama ba sabihin malala yung problema yan? Talaga namang malala eh. At saka biglang naging banal yung iba eh. Pati ang Panginoon kinakaladkad sa katarantaduang ganitong nangyari. Wala naman tayong gagawin kundi isipin yung kaligtasan ng bansa mo, ng mamamayan mo, di ba? Yun lang naman ang tamang gawin eh. Ba't kailang itong mga ito, dahil wala silang mas nakita nila, walang ginagawa yung administrasyon, nakita nila ang public reaction, ang public outrage, mga kaibigan, sa kawalan ng tamang aksyon ng gobyerno. Ano sinasabi nila? Magdasalan niya tayo. Dasal. Ipanalangin natin. Naku, wag tayong, wag tayong, yung racist daw. Oo. Pinalilitaw nila, racist ka eh. Oo. Paano? Naipon yung kwan eh.
yung hinanakit Oo. sa dibdib ng mga mamamayan. Kaya naggalit dito. Sabi ko nga sa inyo, tayo lang yung bansa na ang tao kailangang dumaing eh. Kailangan sumigaw eh. Mga kaibigan, bakit? Dahil kung di sisigaw, walang gagawin ng gobyerno. Wala. Iba gobyerno natin eh, kesa sa ibang bansa. Hindi katulad sa ibang bansa, natatakot man sila sa posibilidad. Pero nag-iingat sila, no? Bakit? Hindi mo sila maririnig na kinukundina ang gobyerno nila. Oo. Bakit? Paano yung gobyerno may ginagawa? Immediate yung action. Hindi na inaantay ang reaksyon ng mamamayan. Kasi responsibilidad nila. Ginagampanan na nila. At may responsibilidad din ng mamamayan. Hindi ba? Paano kung nakikita mo yung gobyerno mo walang ano ba gagawin namin? Ano ba gagawin ng gobyerno? Lumalala na yan. Napakabilis pa naman kumalat niyan. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan itong mga season na to, kahit wala yung sakit na yan, ito naman yung panahon, di ba? Lahat sinisipon. Oo. Lahat inuubo, nilalagnat. Malamig. Dahil yan dun sa hangin na nanggagaling sa Siberia. Hindi ba? Ang masama dumadaan pa yata sa China yan. Yan, kung tinataboy dito, kung sumama dun yan, dahil sa dami, sa laki na ng mikrobyo na nakakalat, mga kaibigan. Airborne yan eh. Airborne mga kaibigan Hangin yan eh. Hindi ba? Itong season na ito, itong ganito, ipagtunaw na, Yelo. patunaw ang yelo sa Siberia, mga kaibigan. Diyan lumalabas lahat ng sakit, may tinitigdas, di ba? Napakadali na kumalat yung sakit na yan. Kaya lalo na kung wala tayong pare-parehong sapat na kaalaman, kamukha itong mga gago sa DOH. Ito DOH na nga, wala sapat Wala. nakaalaman Hindi maintindihan ng tao yung paliwanag nila Obserbahan natin kung yan positibo. Paano yun? Dadalhin pa sa Australia. Yung sample, Sample. patitignan sa Dito, ibang bansa. walang galo aparato. Paano? Wala nga tayong kakayahan. Wala. Pagkatapos wala ka pang gagawin. Ang laki-laki ng budget niyan. Di ba? Isa na rin yun. Ba't di makabili nun? Nasa PhilHealth kinuha ni Duque. Mga nga. kaibigan Ngayon, yung mga nagsasabi na tayo, halimbawa sa media, naghahasik ng discrimination, galit sa China. Hindi Sinasabi lang yung totoo. Di ba? Totoo naman, talagang delikado yan Hindi, tsaka yung magiging repercussion ng pinaggagawa ng administrasyon ngayon laban sa ibang bansa, dito lumitaw na Hindi ba? Yung mga kinaaway mong bansa, doon ka na, yun lang ang pwede mong asahan ngayon. Yun lang ang pwede tatakbuhan makatulong. ninyo. Hindi ba? Mas gamit nun. Dahil yung pinagyayabang mong bansa, nakakampi mo, kadikit mo, wala palang maitutulong sa iyo yan. Wala. Nagpo-propaganda lang, gumaling daw doon. Kung talagang gumaling yan, di sana mapapagaling dito. Isasali nila yung technology rito. Ba't wala? Hindi ba? Propaganda. Yun. Paano? Komunista yung China Ayan. Doon na isusuppress nila ang kalayaan ng tao na mamahayag. Katulad ng Facebook, wala silang Facebook dyan Tsaka Tinanggal yan Nararamdaman na nila ngayon yung talagang negatibong epekto niyan. Ina-isolate na sila ng buong mundo. Kasi, di ba? Bagsak ang ekonomiya Yung nila. ekonomiya, yung mga produkto nila, paano lang ay padadala sa ibang bansa yan? Tatanggihan yan Paano rin ngayon tayo? O yan na nga, lalo tayo, Diba? paano? Paano kung isali tayo dyan? Dahil dito yung kaso na nangyaring may namatay Oo. pagkatapos sa China. Sa Pilipinas, huwag na rin tanggapin. Teka muna, wag na rin Daming muna. check dyan. Hindi, may namatayan na Kaya nga Di ba? Lalo pa, wala tayong bulgar na bulgar yan. Wala tayong kakayahan. Di ba? Nasugpuin yan. Oo. At saka ni yung mag-determine kung ang isang tao positive o hindi. Hindi nila alam. Hindi mo alam kasi
papadala mo yung sample sa ibang bansa para ipatesting mo. Oo. Hindi ba? Doon pa lang nadidetermine na kung coronavirus nga. Kung yung pasyenteng pinagkunan ng sample ay positive o hindi. Hindi yung doktor dito nagdetermine. Yung Hindi. doktor sa ibang bansa. Inasa mo ron. Inasa mo ron. Hindi ba? Kaya pwede ngayong gawin sa atin yan. Sana kung yan lang paano kung lahat ng bansa? Yan. Siyempre, ingatan nila bayan nila. Di ba? Paano kung tayo impose din niya sa atin? Di ba? Parang tayo... Para tayong inimbargo niyan. Collateral damage tayo niyan. Di ba? Di ba? Ng China. Kaya may mga hindi kasi kayo nag-iingat lalo mga gago na pagka may minura si Presidente Duterte, Nakikimura. ang gagaling. Yan yung mga Amerikano, umalipi sa atin. Ha? Masamang tao yung mga... Walang pinakamasama, walang mabuting ginawa yan. Ba't yung mga kamag-anak nyo nasa Amerika? Tapos hinihingan nyo nga ng pera yun Kawawa naman ha? Sisipagbanat ng butoro, no? Pagkatapos, hihingin nyo lang. Di ba? Kaya, makikita nyo kung bakit hindi tayo umuunlad. Ha? Mga kaibigan. Dahil sa marami dito, utak busabos. Pagka nakikinabang na, nakakalimutan na ang sariling kapakanan. Sariling kapakanan ng pamilya nila. Mga kaibigan, di na nila iniintindi. Ito raw, sasabihin pa na, ano raw, yung, lagi ko nakakalimutan yan Yung itong sakit na to. Hindi, yung tayo prejudice. Oo. Bias. Ha? Tayo Hindi, bias. yung Tayo racist. racist. Ha? Mga kaibigan, hindi totoo yun. Hindi tayo racist, hindi ba? Wala tayong karapatan maging racist dahil sa itsura natin. Oo. Puro tayo pandak, At di ba? saka Mga pango. yung sinasabi natin tungkol sa China, objective totoo Di ba? Yun nga yung apprehension natin Oo. Yung darating yung Yung darating. future Kaya nga tayo nagbababala sa kanila. Huwag kayong makisali dyan. Kung pwede nga, dapat payuhan nyo si Presidente Duterte. Ang problema, hindi sila nakikinig. Hindi. Pati yung administrasyon ni Presidente Duterte, hindi marunong makinig. Kaya sabi natin minsan, di ba, hindi mo pwedeng maikumpara si Presidente Duterte doon sa pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Oo. Sino yun? Si Marcos? Si Marcos. Incomparable Bakit Pwede mo lamang ikumpara si Presidente Duterte. Alam nyo, lumabas ngayon sa pagiging hindi niya decisive. Yun yung nakita natin ngayon. Hindi siya decisive pala na leader. Alam nyo, yung leader na hindi decisive, tandaan ninyo yan. Huwag na kayong boboto ng ganyang klase o isang tao na hindi decisive. Oo. Kasi yan ang kailangan natin Ay paano kung mas mabilis sa inaasahan natin ang naging epekto nitong virus na to? Maraming namatay dito dahil sa hindi agarang pag-aksyon. Oo. Mahirap yung nauna bunganga sa isip. Paano nga kung nangyari ganon? Oo nga. Mas maraming namatay dito. Lalong napakalaking problema. Hindi ba? Yun ang problema kapag ka ang leader hindi decisive. Kaya hindi mo siya pwede maikumpara kay Marcos. Hindi ganun si Marcos. Kanino lang siya sa lahat ng presidente pwede mo maikumpara. Ito masakit. Maikukumpara mo lang siya doon sa mga presidente na araw-araw minumura ng mga supporter ni Presidente Duterte. Sino yon? Yung mag-inang naging presidente. Si Cory. Kayo, kung di nyo alam, si Cory, ang isang handicap ni Cory. Handicap ba tawag doon? Yun. Doon sa kanyang administrasyon.
si Cory hindi naging Hindi. decisive Hindi decisive. sa kanyang administrasyon. Yung anak niya, ganun din eh. Oo, Matagal Pinoy. umaksyon. Tagal. Di ba? Oh, doon pwede mo siyang ikumpara. Pero maliban doon kay Ramos, kahit ganun si Ramos, Decisive. decisive si Ramos. Militar yun. Tsaka hindi tayo nagkakaroon ng panic Oo. sa panahon ni Ramos. Kampante ang tao kahit na ganun si Ramos. Malaya kang batikusin mo si Ramos. Oh, pero nakikinig siya. Nung binabatikas ni Miriam niya sa Senado, ha? Oh. Kung sumagot si Ramos, kalmado eh. Oo. Pero ang galing. Ganon yung Ramos. Very decisive. Tsaka nakita niyo si Ramos, alam niyo yung charter change? Yung charter change, yung isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon, yung Chacha. Chacha. Saan nagsimula yan? Nung panahon na si Ramos ang presidente. Oo. Hindi ba yung sip-sip sa kanya noon, si Pedrosa, Oo. yung mag-asawa na ambassador yung lalaki. Ito naman si Carmen yung nagsusulat Columnist. Oo. ano ginawa ni Ramos noon? Dahil ang suspecha, siyempre yun ang magiging suspecha ng tao pagka may mga ganyang panukala, mga charter. Naku, ikaw muna, gusto nyo magtagal sa pwesto, no? Term extension. Siyempre, kaya nyo iniisip yan para una kayong makinabang dyan. Oo. Di ba? Kayo papaboran yan. Katulad ng ginagawa ng Congress. Ayun. Di ba? Nagpapasa sila ng mga batas ngayon na hindi na ho nila iniintindi. Kung ito'y gusto ng tao o ayaw ng tao, di ba kamakailan meron silang ipinasa Oo. na batas? Ngayon, di ba pinagtatalunan yung political dynasty? Oo. Sikreto, nililihim nila. Ilulusot na nila yan. Ilulusot na. Tutol sila na kwan. Maging bahagi ng konstitusyon. Ipagbawal yung Oo. yung political dynasty. Mga kaibigan. Pati extension ng mga congressman, di ba? Oo. Sinusulong na nila. Puro kawalang yan eh. Ang kaibahan sa panahon ni Ramos noon, alam mo, bawat presidente, kahit na hindi naging maganda ang kanyang administrasyon, meron ka rin dapat tignang naging mabuti. Katulad si Cory. Sabi ko nga sa inyo, ano bang isa lang sa mabuting nakita ko sa panahon ni Cory? Isa lang eh. Yung sa konstitusyon, di ba? Nung ginawa nila yung konstitusyon. Kami noon, araw-araw nagrarally. Pag upo ni Cory, araw-araw nagrarally kami. Ano lang ang bakit natin nalunok yung konstitusyon na ginagamit natin ngayon na nilikha sa panahon ni Cory Aquino. Kasi doon, sa konstitusyon na yon, yung isang provision lang na gumagarantya sa kalayaan ng pagsasalita Yun. at pamamahayag. Yan lang ho ang maganda sa panahon ni Cory. Oo. Maging dun sa konstitusyon na ginawa nila. Hindi ba? Nakabuti naman sa Pilipino yun kasi nasasabi natin lahat, di ba? Nagagawa nating i-exercise ang ating kalayaang magpahayag ng ating saloobin, mga kaibigan. Tsaka pumayag siya, maging transitional president lang siya. Nung nagawa na yan, nakinabang si Ramos dun sa konstitusyon. Oo. Dahil dun siya naging presidente rin. Katulad nitong kasalukuyang administrasyon, naging presidente ka dun sa konstitusyon na yun ni Cory. Mga kaibigan, sa panahon ni Ramos, isinusulong nitong grupo, yung Chacha. Oo. May mga grupo nagsisip-sip kay Presidente Ramos. Gusto magtagal si Ramos siguro sa pwesto. Si Ramos pinatigil yung mga yun Oo. Nakinig si Ramos sa public opinion Ito hindi, mamamatay na nga sa sakit, hindi pa nakikinig. Aghamon pa eh. Diba? Mga kaibigan, di ba? Ni Hanyo, kung kailan nag-lockdown na at lahat na ng bansa nagkakaisa ng ipinatutupad ang travel ban sa kanilang mga bansa, mga kaibigan, tsaka lang tayo sumunod.
Oh. Nakikiayon lang tayo eh. Yun na nga.